Yan yun, yan. Oh, mga kapagpag, eto na yung mga ano, mga naggo-going light natin na pang SDR. Na-isolate muna natin sila. Continuation nga pala ito kapagpag ng ating ano, adjustment. Mapa FR man o pooling. So ito yung isa sa naging problema namin. Yan. Itong stick ng kawayan na to. Po yung mga ibon, natatakot yung ibon namin, hindi makababa. Yung isang mataas na to. Puputulin namin itong stick ng kawayan na to kasi may dumadapong ibon dito, yung kalagaya yata to. Natatakot yung ibon namin. So nung nakaraang araw pa pala to naobserbahan ni Utol na pag may ibon na nakadapo dito, yung kalaga, hindi makababa yung ibon namin. Nung nagpaparonda siya, hindi makababa, lumalayo sila. So naobserbahan namin nung nagpooling kami nung Miyerkules, may nakadapo pala diyang ibon na kalaga. Kaya nung pag-dive nung ibon namin, palapat na yung paa niya sa landing board, biglang lumipad na ulit yung panlaban namin. So natakot siya dun sa ibon. So yung mga 3 beses na namin ito na-obserba na pag nagpaparonda kami sa pag may ibon na nakadapo dito, hindi bumababa yung mga panlaban namin, ronda lang ng ronda, tapos natatakot. So ito na yung naging adjustment namin para dun sa ano, sa pooling namin nung Miyerkules. Isa ito sa naging cause na hindi kaagad bumaba yung ibon namin. Natakot siya dun sa ibon. So eto, puputulin namin yung kawayan na yan, yung stick ng kawayan. So ayan si Utol. Ayun, putol na yung mahabang stick. So sana wala nang dumapo ditong ibon or yung kalaga. So natatakot talaga yung ibon namin pagka dumarating. Ayun. Ito na yung mga pinagpuputol natin na ano, yung mga stick ng kawayan. Yung dinadapuan ng mga ibon, yung kalagang ibon sa Amaya. So pinagpuputol na natin yung mga stick na walang dahon para hindi na dumadapo or tumatambay dito yung ano, yung mga maya tas kalaga. Ito. So pag dumadapo kasi yung mga kalaga, natakot bumaba yung mga ano namin, mga panlaban. Naobserba na namin pala yon mga ilang beses na nga, na pag may nakadapong maya at kalaga dun sa puno ng kawayan, natatakot yung mga ibon namin. So ito, yun na yung pinaka naging adjustment namin. So pinakita ko lang sa inyo kung paano kami mag-adjust. So ganon, hanggat maaari kung may mga error, makapag-adjust ka agad para sa mga pagsalin nyo sa susunod, kahit pa paano kung na-less yung error, possible may good result. Ganun lang sa pag-iibon. Kada error, adjust lang kaagad. Kung mayroong mga adjustment, mas maganda ma-adjust nyo na kaagad. Ito yung mga pang SDR namin, yung kasama na mga tinamaan ng going light or adeno. Ito yung mga hindi pa nako-contaminate. So kukunti na to, yung iba nandoon na sa baba.
So sa susunod, mag-share ako kung magiging kung may improvement dun sa mga pansout namin na tinamaan ng adeno or going light. And then kung magiging successful yung ginagawa kong treatment sa kanila, i-share ko din sa vlog ko kung ano yung treatment na ginamit ko or ginawa ko sa kanila. So every gantong malalaki na yung mga ibon or magpapunta na sa mga club training, tinatamaan ako ng going light or adeno, or minsan nga nagkakabaleling sila or yung paramyxovirus. Kukunti na to, yung iba na-isolate na namin. Mayroon akong treatment na ginagawa sa nakaraan, ginawa ko na rin to. Kung magiging successful talaga, mag-share ako. I-share ko kung ano yung treatment na ginawa ko sa kanila, lalo na yung mayroong mga ibon na maraming panlaban. Based sa aking experience, yung treatment na ginawa ko, based sa experience ko lang. And then sana may mapulot kayo kung magiging successful yung aking treatment sa kanila. I-share ko dito sa YouTube channel ko na Kapagpaglok TV. Eto, konti na to. So yung iba nga nasa baba. Baba ulit tayo dun sa pinaglagyan ko ng mga ibon na may mga contaminate sila ng adeno or going light. Ito yung mga ina-isolate namin, nagkaroon ng going light sa adeno. So yung mga ipot na yan, yung mga nag-green yung mga ipot. Yun, no? Puro green ang ipot. And then yung mga pan-summer namin, nanigurado na rin kami, na-isolate na rin namin. So para may nakitaan na rin kasi kami ng sintomas sa kanila. Mga kapagpag, yung update dun sa project nating widowhood, patapos na. So medyo nadidelay tong paggawa sa atin ng widowhood at mas priority muna namin yung adjustment dun sa problema namin sa pagbaba ng ibon galing pooling or galing sa bitaw. Yung namin muna yung pagputol ng mga kawayan na dinadapuan ng maya sa ng kalaga. So ito nung project na widow, dalos naman to, 90% nung tapos. Ito. Dalos 90% na yan. So sana bukas fully na to. Finish na to or mamayang gabi. Tapusin na natin to. Nakakahiya na dun sa umorder. Salamat sa nagtiwala, mga kapagpag.